Ayan, so welcome back mga kaparikoy. Ito, gagawa tayo ng pizza. Ayan, ito yung mga pizza. Okay. So, gagawa lang tayo ng pabilisang pizza kasi si Chloe ay gusto na niya ng pizza. So, although nakagawa na tayo ng unang pizza natin at meron na rin akong video nun. Okay, so itong video naman na to ay nandun na rin naman to. Doon. Oh, then yan, ito lang yung activities na isa lang to sa isang activities at gagawin na natin yung kwento na lang. So hindi na natin to ipo-post na yung mga lahat ng mga ingredients. Pero yun, at the same time, nagsasalita tayo dito para ilalagay yung lahat ng ingredients. Pero hindi na kagaya nung dati, unang video ko, na nandun yung lahat ng mga ingredients. So kaya kung gusto nyo balikan yun, at pwede nyo balikan. So ngayon ay magsasalita lang tayo dito ng ganito kasi magluluto lang ako ng pizza. Ganun lang ka-easy yun. Okay, so although, ulitin pa rin natin. Okay, so kailangan lang natin ay harina. Okay. Ayan. So, kadalasan kasi, ayan, mag-ano lang kami ng tawag ito, apat na cup na flour. Yan ang gagawin natin. Ayan. Kasi gagawa nga tayo ng bahagyang ng pizza. Baka 2 pizza ang magagawa natin ito. Kasi gagawin natin 4. Yan, marami. Para marami na. Para isang na. Okay. Siyempre, unahin muna natin. Kagaya sa sinabi ko nga sa inyo, hindi ko na nga kailangan dapat banggitin kung ano pang mga dapat yung ingredients. Pero ulitin na natin ulit. Ayan. So, tayo ng 1 teaspoon ng natin, yung pampalsa. Ganun lang kayo. Unahin natin yung mga dry ingredients, syempre. Ganun naman talaga. Oo. Then, yung bahagya na water. At ang tubig nito ay titingnan natin kung gaano karami na tubig. Ayan. Okay. So, dyan lang kayo. Kailangan maligam ka man tubig para mas madaling umalsa. Ayan. Ito, ayan. Kailangan lang natin ng whisk para ihalo lang natin yung At kailangan natin i-pinch lang natin ng asin. Pinch lang ito eh. Ayan. Oil. Okay. Water. Tubig. Okay. Dandanin lang natin yan. Ayan. Ayan. Dandanin lang natin yung tubig. Kasi nandiyan na rin naman na lahat. Kasi maraming ang gagawin natin. Medyo maraming dough ang gagawin natin. Baka makadalawang dough ako nito. Yeah. Ganun lang kadali. Kaya ako nilaro ko lang naman to. Pag nagagawa ko ng ganito, dough. Laro? Yeah. You play with your dough? Yes. When you're bata sa Cebu? Yeah. Sa Cebu. Yan mga kapatid ko, ano lang natin na kwento ito. Yan. Ganun lang, kadali. This is a butter. This is oil. Cooking oil. Tate, so what do we do with this? I just mix the dough. You just mix the dough? Yeah, that's it. But why? And then use the hand on it. Yun. So ito na, gagawa na tayo. So ganun lang kadali. Itabi lang natin sa mga anik-anik natin. Then yan. Gagawa tayo mga asin na to. Meron na rin Yan. So kailangan lang natin ay Wow. gaganon na natin yun. Yan. Oh. Tatay, are you using that so that no stick? Yeah. I think I remember that. Para hindi siya mag-stick. Yan, ganun lang gagawin niya. Para ka lang naglalaro. Lalaro. Kung bata ka. Hindi na dikit. Parang didikit. Para hindi daw didikit. Yan. Okay. Mano-mano lang to.
mga kapare ko. Yan. So, kuha tayo ng ruler ngayon. We have a ruler. Big ruler. At kung magawa kayo ng pizza, kagaya nito, huwag na kayong roller pin. Yeah. Huwag na kayong maghugas ng kamay para lalong lumasa ng gusto ang inyong niluluto. Inyong ginagawa. Okay. Yeah. Nakagawa na tayo. So, Again. i-ano lang natin ng ano to hanggang sa alsa siya. Mga 30 minutes. 26. Mga 30 minutes makakatapos na to. I-firm lang natin. Dati, bumili ako ng roller pen na mamumutahin. Nabubuwisit ako. Walang ya. Kailangan pala talaga maganda yung quality na mabibili mo roller pen. Kasi kung hindi, nayuyupi siya. Yun. Smell yummy. Yan. Okay. O, di ba? Bilis natin nakagawa ng ano, isa pa. Ganoon natin ulit. Ganoon natin. Oh. It's nice now. Getting sticky. Not only sticky, but it's getting dough now. Yan, maganda na ang ano niya. Firm na. Confirm. Kayo sa bahay, makagawa kayo ng ganito lang. Easy lang kasi. Para ka lang naglaro-laro ng bata ka. Oh, sorry. Kaya minsan, hindi na kayo bibili ng pizza. Sana ko. Homemade. Pagka, nag-homemade lang ako. Lalo na pagka kumpleto naman lahat ng ingredients. Bibili na ako ng ingredients. Hindi ako na But gagawa. we already have yung ingredients. Yeah, I To know. gawa yung pizza. Mhm. Yeah. Wala So, okay na to. nag-waste money. Hindi na mag-waste ng money. Just homemade Mhm. pizza. Yes. Here you are. Here you go. Yun. Yan, ganun lang. Baby kweng. Your pizza's done. Your dough. We can do now. So, palasahin lang natin ng bahagya. Mga 30 minutes. All done. And good to go. Then, i-preheat na natin ang oven natin for 450 degrees Fahrenheit. Then, ganun lang, yan. Ganun lang ka-easy. Makagawa na tayo ng libreng ano. So, makadalawang pizza na tayo na ganito. So, makakaano na tayo ng almost $50. So, ngayon, meron tayong pangpaano niyan. Natawag lang kneading. Pang-knead. Sana yung pang-knead natin dito. Wala naman. Allah. Tay. Wala? Wala. Wala. Yung pang-knead natin. Yun! Ito na. There you go. Ito yung ano natin, lagyan natin ng butter dito. Para hindi siya dumidikit. Yan. Ito, dito na ilalagay ito. Yun. May nabibili ni ganito. Pangpalsa talaga yan para mas mabilis sumalsa. Then, ano mo lang yan. 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 So, makakain na ng pizza si Baby Chloe mamaya.
Okay, so ito na yun. Ilagay lang natin dito sa ito, aalsa na yan. Okay, let's go. Now what? Lagyan natin ng konting Now ano? natin ng Towel? towel. Then good to go. Maria. All is good. That's it. Easy, easy. Okay. Linisan lang natin. Okay, so hanggang sa muli, hanggang sa mamaya ulit. See you. So, ayan. Habang nagluluto tayo ng pizza, habang inantay ko siyang umalsa, gagawa muna tayo ng utan. Kumbaga, wala tayong kalabasa, so gagawa lang tayo ng sayote. Ayan. So, bali ito yung ingredients. Ayan, may gabi siya. Ayan, then sayote, then okra, at kamatis sa sibuyas. Kumukulo na yung ano. So, bibilisan lang natin. Sayote lang kasi tayo mayroon eh. Hindi ko naman nakalain na gamit na pala nila yung nagamit na pala nila yung yung kalabasa. Ayan. So, the same time, ganito ko pinapatakbo yung araw-araw namin dito. Pag ako lang ang nandito sa bahay. So, ako naman ang magluluto. At ang dami kong naiisip na lutuin kapag nandito lang ako sa bahay. Yan. Yan. So, wala yung kasabihan na yun na ang pagluluto ay para lang sa, kasi marami tayong naririnig, na ang pagluluto ay para lang sa mga babae. So, ganito na lang yun. Kung ito ang pagluluto ay para lang sa babae, hindi na lang natin din pinapatrabaho ang ating mga asawa. At dito na lang sila sa bahay kasi ang trabaho lang pala din nila ay ano lang. Di ba? Ganun lang ka-easy yun eh. Hindi ko naman pinoprotektahan ng mga ano, pero akin kasi ay para matuto ang lahat kung paano nila gagampanan ang isang pamilya na matiwasay at maayos. Yan. Para matutunan din at para magising ang ibang mga kalalakihan. Ayan. Okay? So, para magising. O, para naman maano din sila na, ay, oo nga, no? Hindi naman pala sa pambabae lang itong pagluluto. Oo. Actually, sa totoo lang, maraming mga natutuwang mga babae kapag kaya ang husband nila ay marunong magluto. Proud na proud yan sila. Sa totoo lang. Oo. Pero yung kung halimbawa, ay sabi niya ay para babae lang. Nako, kawawang kawawa ka. Sa totoo lang, ang lalaki, kawawang kawawa kapag kay walang gaanong alam sa loob ng pamamahay. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Ang tunay na ano talaga, para matiwasay ang pamilya mo at karoon ng respeto sa bawat isa. Dapat talaga ay doon papasok ang give and take sa pamilya. Sa pamagitan nito, kunwari na ang asawa mo ay nasa trabaho, so syempre, wala ka ring ibang dapat gagawin, kundi gantihan sila na sa pamagitan ng pagluluto o anuman mga asikasuhin na nasa loob ng bahay. Di ba? Okay. So, tapos na tayong yan. Okay, yan. Usap muna tayo. Para humaba na naman ang ating kwento. Ganun lang kadali yun. Pag gumawa kayo ng segment, ganun lang. Kwentuhan nyo muna habang gumagawa kayo ng anik-anik. O, di ba? So, yun yung tinatawag para malaman sa lahat na yun ang tinatawag na give and take sa isang loob ng bahay. Sa loob ng inyong tahanan. Ayan. Kasi maraming hindi nakakalam o maraming mga sa atin na
hindi nakakaalam kung ano mga nangyayari sa loob ng pamamahay. Ayan. So, para sa kalaman sa lahat, dapat, hindi ko naman sinasabing ganito rin ang gagawin nyo, pero ibig ko sabihin, para matutunan nyo, matuto kayo na itaguyod ang inyong pamilya na, ano ba yun? Give and take. Ang pamaraan na alam mo naman na ikaw ang nasa bahay lang, ay dapat gagawa ka rin ng kung ano pwede mong gawin para makakatulong. Di pabigat. Kasi imaginein mo yon, sa isipin natin na sa kasabihan nila na ang pagluluto ay para lang sa babae. Tapos ang lalaki ay nakahilata na lang kasi galing sa trabaho. Hilata na lang, manood ng TV o computer o di kaya mag-gaming. Okay, although nandun na tayo. Tapos walang sinaing, walang kasi nga ang misis mo ay nasa trabaho pa. So hantayin mo pa yon, pagdating nun, pagod. Ngayon, balikan kaya natin ang sarili natin na tayo ang nasa trabaho. Tapos umuwi ka na walang luto, walang sinaing. Anong feel mo? Oh. Anong feeling natin? Tayo, mga lalaki, gising. Anong masasabi niyo yun? Kayo ba, mayroon ba kayong puso talaga? Oh. Sa mga ginagawa sa iba, sa kanila-kanilang mga asawa, na gano'n ang isip ninyo, at hinantay nyo lang sila para lutuan kayo, pag uwi nyo sa bahay, yan ay, ibig sabihin yan, ay manhid kayo. Ayan. Sa madaling salita, manhid. Bakit? Nagawa nga nila na galing sa trabaho, pagdating tapos magluluto pa sila para sa iyo, o di ba? Mantala, nasaan na yung kasabihan na ang pagluluto ay para lang sa babae? Oh. Nasaan? Edi ikaw tong bakla. Oh. Kasi kinain mo ngayon ng salita mo ngayon na ang pagluluto ay para lang sa babae. Samantala, yung asawa mo, galing sa trabaho, pagdating sa bahay, ay magluluto pa para sa'yo. Eh, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho, sabi mo, nagtatrabaho ako. Para kanino? Para sa pamilya. O, di ba? Anong ginagawa ng asawa mo? Nagtatrabaho. Para sa pamilya din, parehas din. O, although, hindi mo ginagawa yung sinasabi ko na give and take sa pamilya. Ayan. Para sa atin yan, para sa kalahatan yan, in general. Ayan. So, marami tayong na-encounter na mga ganyan mga bagay-bagay at yan ang nagiging isa sa, kumbaga, nagkaroon ng comparison. Bakit sige ito ganito? Bakit sige ito ganito? Bakit sige? May mga gano'n, nagkakaroon ng comparison yan. Bakit? Kasi kahit kayo mismo, mga lalaki, o mga husband, o tayo, ay may pagkukulang. Tapos itatanong nyo sa sarili na, bakit kaya may pagkukulang ba ako? Balik mo muna sa sarili nyo muna. May pagkukulang ka ba talaga? Lahat naman hindi naman tayo perfecto. Hindi natin pwedeng mapiperfecto, hindi natin pwedeng maipi-please ang isang bagay na hindi naman talaga pwede. Di ba? Pero at least, nagagawa kayo ng effort. Yun yung ibig kong sabihin. Para sa ganon, hindi tayo magkakaroon ng pagsisisi. Ayan. At least, pag nagsisisi man tayo, maiisip mo na ginagawa ko naman ang lahat. Di ba? So, ang puso mo ay bukal sa loob o open. Na wala kang hinanakit sa sarili mo at wala kang ikakatakot. O, di ba? Dahil ginagawa mo yung part mo. Ayan. So, kita nyo? Alam nyo naman. Yan. So, mamaya na lang ulit. Sige, mamaya konti. So, i-continue natin ulit at ang ating ilalagay sa ating utan ay yung labahita. At ito ay galing pa sa Pilipinas. Ayan. Galing pa sa Bantayan ito. Ang layo ng narating nito na umabot na ng Canada. Malalaki ang mga labahita doon. Ayan. Masarap sa utan talaga to. Ayan. Okay. Then, meron tayong frozen okra. Yun ang ilalagay natin doon sa ating utan. Okay. Yun nga lang, wala tayong, check natin kung meron pa akong natitirang malunggay. Okay? O, di ba? So, sino makapagsasabi sa inyo ngayon na humaba ang ating kwento? O, ganun lang ang gagawin natin. Segment natin. Gawa natin ng kwento habang nagluluto. At para may kabuluhan. O, di ba? Hindi lang sa puro luto to, pero may makukuha kayong aral.
Di ba? So sa ating mga ano dyan, kilos-kilos na kayo. Di ba? Ganun na lang. Ayan, so balik tayo ulit. At nakita nyo naman tong ginagawa ko. Ayan. Ito ay tinoko. Ito yung mga sabaw na pinapakuluan ko noon. Dinilagay ko lang sa freezer. At isasabaw natin sa utan yan. Para mas lalong sumarap. Yun. Ang bango. Sobra. Yun yung mga pinagkuluan ko. Dapat ganyan din gagawin nyo. Yung mga pinagkakuluan nyo, huwag nyo itatapon. Bango. Lalong sumarap ito. Kaya huwag nyo itapon yung pinagkakuluan nyo. Bakit? Kasi yun ang magpapalasa. Lalong nagkakaroon ng maraming vitamins ang iyong niluluto na utan. O siya nga pala, baka salita ko ng salita dito, hindi nyo naintindihan yung utan. Ang utan ay, kung i-search nyo yung utan, alam nyo naman ata, meron akong video dyan. Alam nyo na yun. So hindi ko na kailangan sabihin yan. Pero, napaka-healthy gulay yan. Yan lang pagkain na napaka-healthy paggagawa. Utan. Healthy naman talaga kahit yung otin, healthy din. Utan pa kaya. Yan. Grabe. Panalo yan. Oh, di ba? Ayan, so gagamit tayo ngayon ng okra. Okra na frozen para sa utan natin. Ayan. Diba? Ayos ba yan? Ganito ang diskarte dito. Yan, ilulubog lang natin na to. Hindi kami bumibili dito ng okra na fresh. Kasi magugulang at saka pangalawa, kailangan lutuin mo na kagad lahat. Ito ay bok choy. Hindi si bok choy TV O yan, ito talaga yung bok choy. O. Okay. Yan ang ilalagay natin. Diba? Then luto na yan. Saingin na natin. Ganun lang ka ano yan. Antayin lang natin maluto yung okra. Then saka natin isusunod itong bok choy. Okay? At the same time, ito na yung dough natin. Ayan o. Malsa na. Okay, so yan na, ganun na lang. Yan na natin yung dough. Di ba? Ano pa bang itatagal natin? Habang hinantay natin yung gulay natin na maluto. Di ba? Okay, tiga lang. So, ito na. Ihanda lang natin lahat ng kailanganin natin. Then, i-preheat na natin ang ating oven. Preheat na natin ang oven natin ng bake. Yo, 475 na. Gawin natin. Okay. So, ito na yung lagay natin. Siyempre, para sosyalin, ang gagamitin natin ay olive. Okay. Ganun lang kadali yan. Then, siyempre,
Hindi mawawala ang ating wisik-wisik. Ayan. Papawisik-wisik na naman tayo kasi ilalapag natin ang dough dyan. Okay? Okay, na-preheat na. At kailangan na natin itong tanggalin. Hindi mo, within 30 minutes lang, umano na. Ayan. So, ganun lang kadali. Yun yung sasabi ko sa inyo. Ang dali lang magawa ng dough. Oh, dough na. Oh. Yun. Okay? Ito na yun. So, ngayon, gaganunin mo na ngayon to. Yun. So, tapos yan, ay ilalagay na natin dito. Yan. Thick to thick. Okay. Tapos, gagawin lang natin to cheese pizza lang ito. Sometimes pizza done? No, And what's that? the dough. You're still making. Yes, I'm this is the gonna dough. continue watching. Yeah. Tatay, Yes. can I add tomato sauce? Later. Once we're done. Once you're done making the Mhm. part of the crust Okay, yeah. extra. Mm-hmm. Di now, Tatay, you don't Ganun-ganun know. lang natin muna. You know you don't make waste food, right? of course, yeah. So what you do with this extra? No more. Why So can't done. you make a mini pizza? No, it's only one we need. Then, isi-seld lang natin to. Para paano natin? Bagya. Balutin mo natin siya ng plastic kasi paalsahin muna natin ulit. Okay? Ng bagya. Bago ang lahat ay luto na ang ating mahiwagang utan. So, tara. Kain muna tayo habang inantay natin na aalsa pa yung batch ng dough natin. Okay. So, gulay muna tayo. Napakaano lang yung gulay natin. Kasi walang kalabasa. Pero, okay lang yan. Yan. Ayos lang yan kahit na walang gulay. Yan, tingnan niyo to. Few moments later. So, yan na yung ating utan. At kailangan lang natin ay siyempre, hindi mawawala ang mahiwagang rice. Ayan, so kakain na tayo muna habang hinantay natin ang ating mahiwagang dough. Hindi na tayo naglagay ng kalabasa kasi wala nga ako kalabasa kaya puting-puti tuloy itong utan ko. Sarap to kapag may kalabasa. Wala eh. Alam mo yung magluto kasi in-expect mo na mayroon ka pa doon. Yung pala niluto na pala nila. Niluto na pala empleyado ng ano ko. Ito yung labahita. Malaki. Sarap. Amoy puking walang hugas. Alam mo yun? Para amoy tik-tik.
Pero kahit walang hugas yan, sarap. Nakaka-addict. Mm. Mm. Yung tunay na lalaking mandirigma ay kumakain talaga ng ganito kamoy. Pag kumakain yan, ibig sabihin, saludo na ako. Pag di ka kumakain, wala. Burado ka. Kailangan talaga kain kang ganyan kamoy. Para tatalak sa isip mo na parang kumakain ka ng labahita. Ang amoy na hindi talaga natatanggal. Kahit sa pagtulog mo. Yun yun. Kahit maghugas ka pa ng safeguard. Na-preheat ko na yung ano natin. Pagkatapos kong kumain, sakto lang yan. Naka-compute na yan. Tapos kung kumain yan, sigurado. Tapos yung preheat na yan. At yung dough na yung umalsan na bahagya. Naging tandaan. May second press talaga yan. Yung dough. Kasi kung di siya maluto yan, ngayon yan, nabigla siya. Pag nabigla, hindi masarap. Dapat yung dough ay malambot na malambot. Hindi ko na nilagyan yung asin. Hindi ko na nilagyan ng asin yung utan ko kasi nilabahit ang maalat. Sarap na sabaw. Yun sabi ko sa inyo na yung pinaganoan ko ng sabaw sa mga karne. Sarap. Ganyan sa amin pag umigop. So, laking dagat talaga ako. Minsan pinagigupan na namin yung tabo eh. Panalo. Katulad yung kalabasa ang sarap. Okay. Back to back to. After natin ito, yung pizza na. So, dito na tayo sa ating back to back portion. At ito na yung ating dough. Okay. So, lalagyan na natin ng lalagyan natin ng Can I? Can I try? Yeah. Can I try? Because I never do it before. Tusok. Now we're gonna put the tomato sauce. What is? What tomato? Okay, so sabi mo na. What you gonna say? Now we're gonna put on the tomato sauce.
Yeah, tomato sauce. Tomato sauce. Okay. Tomato. We're gonna put the tomato sauce. Tomato. Okay. And then spread it. Yeah, spread it until the edge. Yeah. Put some more sauce. Slowly. Smells like pizza. Don't put it on your this one. Oh. Do until the edge. Yeah. Slowly. Don't make any. Okay. Go. Yeah. Mm-hmm. Okay. Do like this. Oh, eat it. Eat it. You can eat now. Wow. Wow. Mm-hmm. Smell. This is like tomato sauce. Okay. All is good now. Yan. Ganyan lang mga kaparikoy. At kailangan... Put the cheese too. Oh yeah. 1 minute. Makulit. Kaya. Sausaw, suka, makulit. Ay, Kaya. Can I put the cheese? Can I put the cheese? no. Can't. I'll do it myself. It's so cold. We need a spoon. It's making a big fire. Or kamay. Kamay works too. Yung dummy cheese. Yeah, ang dami cheese. Can We're I gonna spread put a it? lot of cheese. Hey, don't Mommy. put in your dress, Chloe. Never put in your dress, okay? Okay, all good. Please. Ayan, so maglalagay pa tayo maraming cheese. Kasi gusto Yay! siya maraming cheese. Wow! Laki! Napawa sa cheese to. Sarap yun. Big cheese! Yung big cheese. So laki! So laki! Oh. Okay. So, ganun karami ang cheese niya. Lagay natin. Ayan. Then, tara. Na. So, let's rock and roll. Baking! Diyan na yung pizza. Hinahantay na lang natin yung pizza na maluto. Ayan. Habang hinantay natin yan, magkukwento muna tayo din ulit. So, habang hinantay natin na maluto, tayo naman ay magkukwento-kwentuhan muna. At itutuloy natin ang ating kwentuhang Daddy at the Kitchen. Daddy at the Kitchen. Okay, so yan na nga. So, ganun lang kadali. Ganun lang ka-easy dapat ang gagawin natin. At gawin lang nating ipakinabang sa ating pamilya. Ayan. So, tara! Tingnan na natin kung luto na ba ang ating pizza. A few moments later. Oh, yan. Bokya. Okay, let's go. Wow! So, ito na. Ang pizza ni Chloe. Oh, Ayan. so sarap! Sarap. Smells so sarap! Okay. Amoy So, hiwain ko, na natin. sarap! Hiwain na natin mga kaparikoy. Hiwain na natin ng bahagya. Kahit kalahati lang muna ng ano natin. Wala. Oh. Umapaw ang ano. Umapaw ang cheese. Sino mo? Oh.
Look at the cheese. No, why did you cut it? OMG. OMG. Give me the cheese. Give me the cheese. Please, 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 please. OMG. Mm. Tata, can I try? Yeah. Mm. Take the cheese. Mm. 2 or 3 is good, okay? Yeah. Later again. Let them melt first. OMG, so sarap! Ah. Ito panalo. Mm. Okay. So, dito na naman tayo sa ating mahiwagang beer. So, ang cheese na isang pouch na ganyan ay $6 lang yan. So, hindi ka naman lagi bumibili ng pangpaalsa o harina. So, once ka lang naman bibili nun kasi nga mura lang naman harina dito. At makikita nyo naman, oh. Oh, puro na cheese. Punong-puno ang cheese, oh. Oh. Hindi mo naman mabibili na ganyan lang. Mm. Mm. Ano sabi ko sa inyo? Maganda kung sarili niyong gawa. Mm. It takes a while lang. Para bago maluto, bago kayo makakaroon na ano. So, parang 30 minutes magpapalsa. Then 30 minutes pa ulit yung luto eh. 20 minutes lang na. Ang cheese naman yan, 15 minutes. Madali lang yan. O 10 minutes. Kasi cheese lang. Okay? Ayan, si Chloe. Sarap na sarap sa pizza. Diba? Nakakatipid na naman tayo. Yung mga niya. Crispy. Okay. Yan. Yun lang. Sana may marami kang natutunan. Do you have any water there, Chloe? Okay. So, humaba na ng humaba ang ating video. Siyempre, hindi mawala ang ating cheers. Yan talaga dapat ang partner niya, beer. Dalawang hiwa kagad kay Chloe. Ubos yan. Kung di ako masyadong mahilig sa crust. Kaya mahilig.
Hmm. Ayan. Dito na naman nagtatapos ang ating kwento. Okay? So hanggang sa muli. Bye! So, sana marami kayong natutunan sa ating mga segment ngayong araw na to. At hindi lang yan. Kundi may aral. Diba? So, sana makakatulong din sa iba. Na hopefully, sana mabago pa sila. O, di ba? Yun. Ganon. Tulungan natin. O, di ba? Tulungan. Yan sasabi nilang tulungan. Kasi kung mas maganda, mas magaan kasi ang trabaho kapag tulungan. Pero pagka iisa lang ang gumagapang ay napakahirap. Yan ang lagi niyong tatandaan. So, kaya ang iba ay hindi tumatagal. At bukod dun sa hindi tumatagal, hindi talaga kaya na nila. Parang bumitaw na talaga. Gano'n. Kasi iba-iba yung bigat eh. Iba-iba yung klaseng bigat. Merong tao na nagpapabigat. Meron ding iba na nagpapabigat na ibang dahilan naman. 'Di ba? So, iba-iba 'yan. Kaya yan, sa mga bago sa aking channel at huwag niyo kalimutang mag-share. Yan, likes. Then subscribe, of course. At saka hit the notification bell para lagi din kayong updated kung ano yung mga bago sa channel ko. Ayan. Kaya hanggang sa mamaya. Hanggang sa muli ulit. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.